ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy ipinaaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo, kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Saka huli-hulihay nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin si San Jose bilang isang manggagawa. Alam naman natin San Jose ay isang karpintero at sa pamamagitan isang karpintero doon niya napalaki ang kanyang anak na si Jesus. Sa ating ebanghelyo ay tungkol din palagi ko sa isang asal ng isang manggagawa. Sapagkat ang isang manggagawa ay namumunga. At dito sa ating ebanghelyo ay tungkol sa vine at saka yung branches. May puno at may sanga. Kailangan yung sanga ay nakaugat doon at nakadikit doon sa puno upang mamunga. Alam niyo po, hangad na hangad ng Diyos na tayo ay mamunga. Hindi niya hangad na tayong lahat dito sa lupang ibabaw ay naghihirap.
Sa estado ngayon ng ating mga manggagawa, mayroong paghihirap na nagaganap, no? Kasi kung maayos na sana ang buhay ng isang manggagawa, may susulong na niya ang kanyang pamilya at meron na rin siya para mabuhay, no, dito sa daigdig na ito. Pero meron ding pagdurusa talaga ang ating mga manggagawa. Kaya paano po natin maiahanay itong pagiging isang manggagawa sa ating ebanghelyo na sinasabing namumunga yung sanga habang ito ay nakadikit sa puno? Ay ganito po lang ang aking nakikita. Sa pamamagitan ng isang pagiging isang katiwala, hindi maaring maghirap, no, ang isang katiwala dito sa daigdig na ito. Ang manggagawa ay isang mabuting katiwala ng Panginoon. No, sa English po, yung katiwala ay steward. At yung steward pong yan ay tinuturo na po ng simbahan. Na sinasabi na tayong lahat ay mga katiwala ng ating Panginoon. Nasa simula pa lamang ng pagkakalikha ng daigdig, ang tao ay binigyan na kaagad ng assignment na pangalagaan ang lahat ng mga ibinigay ng Diyos, no, dito sa mundong ito, pabungahin, no, alagaan, paramihin para lahat ng tao ay napapakain at hindi ito nagugutom. Doon po ako naniniwala, ang manggagawa ay isang mabuting katiwala. Hindi po siya maghihirap. Naghihirap lang po siya kung unang-una hindi niya alam kung ano ang kanyang tungkulin. Alam niyo, meron din sa atin ang mga manggagawa, medyo dahil sa hirap ng buhay, parang ayaw na talaga magtrabaho. At kung magtatrabaho man, ay hindi rin maximized yung kanilang pagtatrabaho. Sa madalit salita, nakadikit po talaga yung mundo ng isang mabuti, masipag at tapat na katiwala. At para maging mabuting katiwala po tayo, kailangan po natin magawa ay una, malaman natin na anuman ang naibigay sa atin dito ng Panginoon ay puro regalo, no? Binigyan na po tayo ng Panginoon ng napakaraming regalo. Una, pasalamatan natin siya kasi sa kanya lahat nagmula ang lahat ng mga mabubuting bagay nito. Ano-ano ito? Lakas natin, mga talento natin, o yung panahon natin dito sa lupang ibabaw, yung yaman ng mundong ito, lahat po yan ay galing sa Panginoon. Kaya magpasalamat po tayo. Tapos pangalawa, ang isang taong tunay nagpapasalamat, hindi nag-aaksaya, no, ng kanyang sarili. Hindi nag-aaksaya ng mga binigay sa kanya ng Panginoon. Kaya ang isang mabuting manggagawa, minamaximize niya kung ano yung binigay ng Panginoon sa kanya. Ito man ay oras, ito man yung kanyang lakas, no, ito man yung kanyang tinapos, no, yung mga talento. Kaya dito pa lamang mabilis mag-isip ang isang katiwala at may proseso ito sa kanyang pag-iisip para pagdating ng panahon hindi siya maghihirap. Nag-iisip na siya agad kung paano siya uunlad, no? Marami tayong mga nagawa nung tayong mga bata pa, marami tayong na parang natanggap natin nung tayo nag-aaral, mga pinagkaloob yan sa atin ng ating mga magulang. Gamitin natin lahat itong mga resources na ito, no, para makapagbigay ng buhay sa atin. Para pagdating ng takdang panahon, alam natin kung saan natin kukunin, no, itong mga bagay na ito. At yung pamumunga na iyon, parang katulad din yung parabulo ng talento, no, ng Panginoon, binigay doon sa 3 tao. Kung sino pa yung pinakamaraming talento, mas binigyan pa ng Panginoon, mas maraming biyaya dahil sa kanyang katalinuhan kung paano niya minamaximize yung mga resources na binibigay sa kanya ng Panginoon. At yung ikatlo, namumunga yung isang katiwala. Pero hindi na ito namumunga ng kanyang sarili lang. Namumunga siya kasi marami na siyang taong natutulungan. At itong mga natutulungan niyang tao ay tinuturuan din niyang maging mga mabubuting katiwala. Kaya mas maganda kung nabubuo, no, itong mga manggagawang ito na parang isang komunidad ng mga mabubuti at tapat na katiwala, masipag, no, at masinop sa kanilang tungkulin, tapat sila doon sa kanilang Panginoon. No, ito walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ito nandaraya, no, at may puso parate
para sa ibang tao. Palagay ko ito ng mga susi ng isang napakabuting manggagawa. So alalahanin natin muli si San Jose, kung hindi dahil sa pamumuno ni San Jose at pangangalaga niya sa ating Panginoong Jesucristo, palagay ko hindi makikilala ni Kristo ang Diyos bilang tunay na Ama. Kaya maraming salamat kay San Jose at pinapanalangin natin na sana lahat ng mga trabahador, lahat ng mga manggagawa ay may puso na katulad ni San Jose. Malinis ang puso, may integridad at namumunga sa kanilang buhay. Manalangin tayo. O Diyos, sa araw na ito, itinataas namin sa inyo ang lahat ng mga manggagawa. Talagang dahil sa hirap ng buhay, sila po ay sobra-sobra ang kanilang pagtatrabaho. Paspasan niyo po sila, Panginoon. Bigyan sila ng maayos na pag-iisip at tunay na diwa na makadiyos para magampan nila ang kanilang tungkulin ng may maayos na paninindigan. At tulungan silang maging mabunga sa buhay na ito at mas marami rin silang taong matulungan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.